Isang araw ang aming pinalipas bago dumalaw sa burol ni Sarina. Pag-uwi ko ng bahay, pinagalitan ako ni Lola dahil madaling araw na akong nakauwi. Hindi ko na kasi na-text si Kuya dyan para hindi nila alam ang nangyari sa akin. Muntik na raw atakihin sa nervyos si Lola dahil sa pag-aalala sa akin. Mabuti na lang daw at napakalma ni Jem at ni Tia Susan si Lola. Kaya yun pag-uwi ko sa ramon ang inabot ko. Tinanggap ko na lang at humingi ng tawad. Hindi na ako nagkwento kay Lola tungkol sa nangyari sa school. Amaya, gusto mo ng juice? Alok sa akin ni Shana. Umiling ako at ibinalik ang tingin sa kabaong ni Sarina. Umikot naman si Shana para alokin ng maiinom ang ibang nasa puno. Napakislot ako nang biglang may upo sa tabi ko na mas matanda layang yata sa akin ng ilang taon. Ginitian niya ako kaya sinuklaan ko rin siya ng kiting. Ako si Sene, ang kasambahay ni Sarina. Panimula niya. Tumayo ako habang nakatitig sa kanya. Alam mo, madalas magtimpla si Sarina ng pineapple juice sa akin. Favorite niya yun eh. Napangiti ako. Totoong ngiti kahit hinihiwanan naman ang puso ko. Naaawa nga ako kay Ma'am nung hapong iyong tinawag niya pa rin si Sarina sa kwarta para kumain kahit alam na niyang wala na si Sarina. Napasinghot si Sene. Nag-iisang anak lang kasi ni Ma'am si Sarina eh. Para ko na rin siyang kapatid. Madalas ko nga siyang pagkwentuhan tungkol sa love life ko. Kahit nag-aaral siya at makita niyang malungkot ako, hihinto talaga siya at uusisahin ako. Pinahin ni Sene ang luha sa mata at maraang tumawa. Sayang at maaga siyang nawala. Hindi ko alam kung paano siya nadulas sa banyo at nabagok ang ulo. Lagi namang tuyo ang sahig sa banyo niya. Nangyayari ang aksidente kahit saan at sa kahit anong oras. Walang pinipiling panahon. Sagot ko na lang. Hindi na niya kailangan pang malaman kung sino ang may kinalaman dahil nabalitaan namin pumanaw na rin si Miss Chua pagkatapos ng 5 oras pagkadala sa kanya sa ospital. Maaaring tama ka. Sana masaya si Sarina kung nasa naman siya ngayon. Alam kong magiging panatag si Sarina. Dahil alam niyang nandyan ka para alagaan ang mama niya. Nandyan ka para mahalin ang mama niya. Tumangutango si Sena at tahimik na umiyak. Iniwas ko ang tingin sa kanya. Dahil baka mahawa ako at mag-iyakan kami rito. Sila lang ang naging pamilya ko. Bulong ni Sene. Amaya, tawag sa akin ni Catherine na may kaspa rin ang braso. Bakit? Tanong ko sa kanya. May inabot siya sa akin pamilyar na papel. Nakatupi yun eh. Inabot siya sa akin ni Mama. Ginawa raw ni Sarina yun para sa atin. Hindi niya lang daw natapos. Minuklat ko ang inabot ni Catherine na papel. Pinunit lang yun mula sa notebook ni Sarina. Alam mo kasi gano'n ang style ng notebook na ginagamit ni Sarina. May nasa ko ang nakasulat. Napakayak ako sa ginawang tula ni Sarina. Hindi ko alam gumagawa pala siya ng ganito. Napangiti ako sa pagitan ng paghikbi at nila sa dibdib ang tula niya. Hindi niya natapos pero alam kong kami mga kaibigan niya ang nasa isip niya nung ginagawa niya ang tula. Amaya, miss na miss ko na kasi si Sarina. Sabi sa akin ni Catherine. Nayumakap siya sa akin. Naluluhang pinapanood kami ni Sene na panayang pahid ng luha sa pisig. Nakakamiss nga siya. Miss na miss ko na siya. Sobra-sobra. Sabay kaming napasinghot ni Catherine. Kumala siya sa pagkakayakap sa akin at nagkatinginan kami at sabay na tumawa ng mahina. Isipin na lang natin kasama pa rin natin si Sarina. May third eye ka naman, diba? Kapag nasa paligid siya o nasa tabi natin, sabihin mo na lang sa amin ha. Para mabati man lang namin siya. Naluluhang sabi ni Catherine. Kahit hindi na natin siya makita, Catherine, ang puso natin ang magsasabi. Uy, sali ako riyan. Singit ni siya na lumapit sa amin. Nagkatawanan kami ng mahina ni Catherine nang nagyakap kaming talo. Uy, sali kami. Sigaw ni Chucks at kararating lang kasama sina Daryl, Roxy at Marge. Mabilis silang lumapit sa aming tatlo at nag-group hug kami. We love you, Sarina. Sigaw ni Marge at tumatalon pa habang yakap kami. Pinigit ko ang mga tako at inalala sa isip ang magandang mukha ni Sarina. Pagkatapos ng misa para sa libing ni Sarina ay nagpaiwan kami magkakaibigan sa punton ni Sarina. Nakalis na ang mama niya kasama si Sammy. 4 na araw lang nakaburol si Sarina at hinatid na sa kanyang hantungan. Naupo kami sa damuhan sa harap ng punton ni Sarina. Sarina, pag-alis namin dito mamaya, huwag mong iisipin na iiwanan ka namin ha. Kausap ni Marge sa harap ng punton ni Sarina. Sabihin mo na lang kay Sarina samahan ka niya sa bahay ninyo araw-araw. Biro ni Chucks. Inabot siya ni Marge para kurutin sa braso pero umiwas ito. Sarina, huwag kang maniwala kay Chucks. Baliw pa rin yan kay Catherine hanggang ngayon. Ha. Kung anong pinagsasabi mo rin. Napangiti ako. Hindi ko napansin may gusto pala si Chucks kay Catherine.
Hoy, Jax, kaya pala yung akbay mo sa akin, ah. Baka nag-iisip ka ng mali siya, sabi ni Catherine. Napaismin si Jax kay Marge at sinulyapan si Catherine na katabi si Roxy. Sila Shanna naman at Daryl ay masisinang nag-uusap hindi kalayuan sa amin. Ano kaya ang problema ng dalawa? Naniwala naman kayo kay Marge, di ako malisyoso. Sus, kung hindi ko pa napapansin ang mga nakaw. Magusilya pati yung bagalala kay Catherine konti na lang iisipin kung napaka mo, anong napaka? Tanaw ni Jax kay Marge, napaka-torpe. Natawa kaming lahat at napasimangot kay Jax. Pasensya siya dahil siyang napiling paksa ng tuksuhan. Wala na kasi si Sarina kaya wala nang tutuksin si Marge. Ay nakakamiss talaga si Sarina. Mula first year high school ay magkaklase na kami. Siya ang unang-una kong nakaibigan sa school. Amaya, wala ba si Sarina ngayon dito? Nagtaka ako sa tanong ni Catherine. Ha? Ayan siya turo ko sa tabi ni Roxy. Nagtaka ako sa tanong ni Catherine. Ha? Ayan siya turo ko sa tabi ni Roxy. Mabilis na lumipat si Roxy sa tabi ko at tumingin sa inuupuan niya kanina. Sarina, alam kong mahal na mahal mo ako pero please lang, huwag mo akong dalawin lagi. Ako na lang ang dadalaw sa'yo. Natawa ko ng mahina. Joke lang yun, sabi ko. Amaya naman Bakit niyo pa hahanapin si Sarina? Nandito naman siya. Sabi ko sabay turo sa puso ko. Napapamangiting tumayo sila sa akin. Nakita namin lumapit na sa amin sa Shanna at Daryl. Naupo silang dalawa sa tabi namin. Nag-away ba kayo? Ba't namumula ang mata ni Shanna? Mula ni Jax na nakatulang tingin kay Daryl. Naku ngayon pa kayo mag-aaway, mumultuhin kayo ni Sarina. Hindi naman kami nag-aaway ni Daryl Jax. Samahan niyo akong bumili ng makakain natin. Mag-picnic tayo kasama si Sarina. Let's go. Yaya ni Shanna. Bakit mo naman naisipang mag-picnic dito? Tanong ni Marge. I just miss it. Isa pa, hindi tayo nakapag-picnic na kompleto tayo. Okay, sang-ayon ni Marge. Amaya, Catherine, let's go. Ba't pati ako? Kaya nyo na yun, sabi ni Catherine. Huwag kang KJ, halika na. Pamimilit ni Shanna. Nagkatinginan kaming dalawa at nakita ko sa mata niya na may gusto siyang ipahiwatig. Sinulya pa niya si Daryl. Okay, alam ko na. Gusto ni Shanna na iwan namin mag-isa si Daryl sa harap ng puntod ni Sarina. Tara na nga, Catherine, yaya mo. Mukhang marami ang bibili ni Shanna na pagkain Mother, ikaw munang bahala rito Huwag mong iiwan sa Sarina. Tumango si Daryl at nagpasalamat kahit nakaharap pa rin sa puntod ni Sarina. Hinila ko na si Catherine at iniwan na namin si Daryl. Magkasabay kami ni Shanna habang naglalakad kaya tinanong ko siya. Anong nangyari? Ilang segundo siyang hindi nakasagot. Parang hirap siyang magsalita. Nakita ko ang pag-uwit ng lukot sa mukha ni Shanna. He broke up with me. Nagulat ako sa sinabi ni Shanna. Bakit? Bakit ngayon pa? Shanna, fake a lot. You know the reason why, Amaya. Alam ko rin naman pero hinayaan ko lang dahil wala rin naman siyang sinasabi sa akin. Nalungkot ako sa sinabi ni Shanna. Yes, alam ko ang dahilan pero bakit ngayon pa? Bakit ngayon lang? Naaawa ako sa kanya, Amaya. Sabi ni Shanna na pigil ang pag-aralgal ng boses. Hinaplos ko ang likod ni Shanna. Wala akong masabi. Hindi ko alam ang nararamdaman ni Daryl. Hindi ko alam kung bakit wala siyang ginawa. Marahil ay ayaw niyang may masaktan sa dalawa. He sacrificed his feelings para sa pagkakaibigan naming lahat. It's too late. Alam kong nagdadalamhati siya ngayon. Amaya, pero ayaw niyang ipakita sa atin. Tumago ako sa sinabi siya. Ikaw ayos ka lang ba? Oo naman. Masakit dahil mahal ko naman talaga siya. Even if I know already kung sino talaga ang mahal niya, wala akong maipinta sa kanya sa boyfriend. He's very caring and he respect me so much. Pero alam mo yung parang may kulang. Naiintindihan kita, Shanna. Ngumiti siya sa akin. Okay lang yun, Amaya. Naramdaman ko namang minala ko ni Daryl kahit paano. Mas nagibabaw ang awa ko ngayon sa kanya kaysa sa sakit na nararamdaman ko nang nakipag-iwalay siya sa akin. Alam ko kaya ginawa ni Daryl iyon ay dahil may dahilan siya. Kung ano man ang dahilan niya, maiintindihan ko. Alam ko rin ang mahal ka ni Daryl, Shanna. Isa kang mabuting tao at kaibigan. Sabi ko at ginagap ang kamay ni Shanna. Hindi ko kasi alam kung paano ako makakabawas sa sakit na nararamdaman niya. Alam ko, Amaya. Kaya wala rin ako may susumbat sa kanya. He's a good man also. That's why he's our friend. Mananatili tayong magkakaibigan kahit ano man ang mangyari. Of course we will. Sagot ni Shanna at inakbayan ako.